po ang mga kapatiran sa linggo ito, sa umagang ito. Amen. So, alam po at naniwala po ako na kayo ay excited. Excited at ang blessing ay nandito sa atin ngayon sa umaga nito. So, tayo po ay magsama-sama, magkakaroon po tayo, kumustahin po ng ating mga kapatiran, and habang tayo maaaring sabihin niyo, I love you with the love of the Lord. So tayo po tuloy-tuloy na magpupuri. Sabi nga sa atin, tayo ay asin. Diba? Tayo ay ilaw ng mundong ito. So sabi tayo magpupuri. Hallelujah. God is good. All the time. All the time God is good.
puso at isipan to give us, that God give us the wisdom and knowledge para maunawaan po natin may pamuhay at maglima ang lahat ng mga salita sa mga awit ito na ating aawitin. Hallelujah! A thousand generations falling down in worship, sing a song.
Lord. Thank you for the Holy Spirit, Lord, that moving us, Lord God. Hallelujah. Thank you for your presence, Lord. Hallelujah. Salamat, Lord, sa mga anak mo, Lord, na dinala mo dito, Lord God. Lord, hindi ka tumitingin, Lord, sa dami namin, Lord God. Tinitingnan mo, Lord, ang puso namin, Father, Lord God. Kung paano kami magpuri at magsamba sa iyo, Lord God. Hallelujah. Hallelujah. Lord, we pray, Father, Lord God, for this morning, Lord, as we start our service, Father, Lord God. Lord, samahan mo, Lord, ang anak mo, Lord, na mag-deliver na yung salita, Father, Lord God, na sa kanyang pagtayo, Lord, dito sa harap, Father, Lord God, ikaw ang makita sa kanyang buhay, Lord, at hindi ang kanyang katawan, Lord God, kundi, Lord, ikaw ang may taas, Lord, at itago mo siya sa iyong likuran, Father, Lord God. I pray, Father, Lord God, samahan mo siya, Lord, give him wisdom, knowledge, Father, Lord God, even, Lord, sa amin, Father, Lord God, na nakaupo, Lord, na makikinig ng iyong mga salita, Lord, let the Holy Spirit, Father, Lord God, na kausapin kami, Lord, at maintindihan namin, Lord God, yung salita mo, Lord, na iparinig mo sa amin sa araw na ito, Father, Lord God. And I pray, Lord, na palibutan mo ng mga angels, Father, Lord God, ang bahay panambahan na ito, Lord, na walang distraction o walang kaaway, Lord, na makasira nito, Father, Lord God. Pagkus, Lord, we are successful, Lord, sa aming servisyo na gagawin sa araw na ito, Lord God, even sa mga kabataan, Lord. I pray, Father, Lord God, na ikaw, Lord, ang mag-control sa kanila, Father, Lord God, na hindi sila, Lord, makakreate ng ingay, Father, Lord God. Pagkus, Lord, let the mga angels, Father, Lord God, ang siyang magsama sa kanila, magdabay, Father, Lord God, even sa magtuturo, Father, Lord God, bigyan mo siya ng patience, Father, Lord God, na, Lord, na makayanan niya, Lord, ang bawat behavior ng mga bata, Father, Lord God. And I pray, Father, Lord God, na ikaw, Lord God, ang mag-control nito, Lord, hanggang sa pagtapos, Father, Lord God. Lord, I pray, Father, Lord God, that your love, Father, Lord God, ang siyang mag-iran sa amin, Lord God, sa bawat isa ng iyong mga anak. Lahat na ito, Father, Lord God, ibalik natin sa iyo, papuri at pagsamba, in Jesus' mighty name. Amen. Sa umaga po ito, marami po tayong pwede po maipagpasalamat sa Panginoon. Una, tayo po ay nagising, nataglay po natin ang buhay at kalakasan. Amen. Isa pa rin po siguro sa pwede po natin maipagpasalamat, yung tayo po ay nakarating dito ng ligtas. At ang isa rin po siguro sa pwede natin maipagpasalamat, gawa na po yung aircon. Amen. Lalo ko po ng mga nakaraang linggo, ang hirap, di ba? Ang hirap pong makinig ng salita ng Panginoon pagka tumagal. Pero purihin po ang Panginoon at tayo po ay narito din at dinala po tayo ng Panginoon sa umaga po ito. So wag po ito, pagpapatuloy pa rin po natin yung ating pong topic, no? Tayo po ay nasa pangalawang linggo at kung mapapansin po ninyo, yung ating pong team sa buwan po na ito ay sino po nakakatanda ng team po natin? Light and salt and light in the world. Ngayon po, yun po ang ating pong pag-aaralan. Ngayon gusto kong basahin lang po itong sinasabi po dito sa ating text. No? Ayan, sabi po dyan sa ano yan, you are the light of the world, a town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light in the lamp and put it under the bowl. Instead, they put it on its stand and gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Sabi po sa Tagalog, hindi tapos bayanin po ako na basahin po ito sa Tagalog. Sabi po dyan, kayo ang nagsisilbing ilaw ng mundo at ito ay makikita, dito ko na nabubasahin, kayo ang nagsisilbing ilaw ng mundo at ito ay makikita nga tulad ng lungsod na itinayo sa ibabaw ng burol na hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw pagkatapos ay tatakpan ng takalan. Sa halip, inilalagay ang ilaw sa patungan upang magbigay liwanag sa lahat ng nasa bahay. Ganon din naman, dapat ninyong gawin at pagliwanagin ninyo ang inyong ilaw sa mga tao upang makita nila ang mabubuting gawa ninyo at purihin nila ang inyong amang nasa langit. Ang Diyos po ang isang patuloy na magpala sa kanyang po mga salita. Mga kapatid, tatanungin ko po kayo, di ba tayo po, sa ating po mga katawan, tayo po ay mayroong tinatawag na 5 senses, di ba? Yung ating pong ilong, ano po ang purpose po nito, di ba? Para tayo po ay makahinga, kaya meron po tayong tinatawag na sense of smell. Yung ating naman pong tenga, para makadinig, kaya meron tayong tinatawag na sense of hearing. Yung ating pong dila, ito po ay sense of taste. Yung ating pong balat,
Ito po yung tinatawag na sense of touch. At yung ating pong mata, yung ating pong sense of sight. Ngayon kung tatanungin ko po kayo, sa palagay niyo po, dito po sa limang ito, ano po kaya dito ang masasabi niyong pinakamahalaga? Hindi, isa lang. Kung pipiliin ko po kayo, isa lang. Sense of sight. Siguro sa akin po, tatanungin niyo po ako, okay lang sa akin, mawala yung aking pandinig. Mawala yung aking panlasa, ano pa, mawala yung aking pang-amoy, yung pang ano. Pero wag, napakahirap po siguro sa tao na mawawala po yung kanya pong sense of sight, yung kanya pong pandinig. So umaga po ito, tatalakayin din po natin ang patungkol po sa liwanag o sa ilaw. At sa umaga po ito, tatalakayin, meron po 5 bagay na tatalakayin po. Una, tatalakayin po natin yung pinaka-power source. Ano po ba yung power source ng ilaw? Pangalawa, tatalakayin din po natin, ano po ba yung purpose? Bakit may ilaw? Ano po ba ang layunin? Pangatlo, tatalakayin din po natin, ano po ba yung portraiture? Ano po ba yung iba't ibang uri po ng ilaw na pwede po natin makita? Isa pa rin po, tatalakayin din po natin, ano po ba yung placement? At tatalakayin din po natin sa biyaya po ng Panginoon, yung tinatawag na predicament. O yung ano po ba yung mga bagay na pwede pong mangyari po sa ilaw. So sa biyaya po ng Panginoon, ang title po natin, pinamagitan ko pong, Let Our Light Keep Shining. Kumbaga sa Tagalog, hayaan natin ang ating pong ilaw ay manatili pong magmingning. Tayo po muli pong dumulog sa Panginoon, hilingin natin sa Panginoon yung pong patuloy na gabay niya po sa atin. Aming Ama sa langit, sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, inihiling po namin, Panginoon, kayo po ang siyang patuloy na gumabay po sa amin. Inihiling po namin, patuloy po namin kinikilala na sa amin po sariling kaunawaan, ay hindi po namin talaga kayang unawain po ang inyo pong mga salita. Dalangin po namin, Banal na Espiritu, kayo po nawa ang siyang patuloy na gumabay at siyang patuloy na sumama po sa amin. Ito po ang samang panalangin namin sa makapangyarihang pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Dito po sa binasa po natin kanina, sabi po diyan, Matthew 5, chapter 14 to verse 16. Sabi po diyan, you are the light of the world. Alam niyo po itong mga talata po nito, kung papansinin po natin, ito po ay kabilang po dun sa Sermon of the Mount na ginawa po ng Panginoon. At papansin po natin dun sa Sermon of the Mount, ito po ay nagsimula nung ang mga tao po ay naglapitan po sa Panginoon. Isa din po sa mapapansin natin, doon sa mga tao ngayon, ang pinalapit po ng Panginoon ay yung mga alagad. At kung mapapansin po natin sa mga talatang ito, ito po mga talatang ito, o yung tinatawag na Sermon of the Mount, ito po ay hindi po naka-address doon sa mga tao. Kundi ito po ay naka-address doon sa mga alagad. Kasi pinalapit niya yung mga alagad, at yung mga alagad ang tinuruan niya ng mga beatitudes. Ito po mapapansin po natin, ito pong salita nito na you are the light of the world, ito po ay hindi po para sa lahat ng mga tao. Kundi ito po mga talatang ito ay naka-address sa atin po na kanyang mga alagad, sa atin po na talagang tumagot na sa Panginoon. Ngayon gusto talakayin po natin yung tinatawag na power source. Alam niyo po, no? Siguro bawat isa po sa atin ay may mga cellphone, di ba? Ang cellphone natin pag lagi pong ginagamit, yan po ay naloloban. At pagka naloloban niya, siyempre sinasaksak po natin doon sa pinaka-power source. Akala nung iba, yung pinaka-power source ay yung pinaka-outlet. Hindi po, no? Sila po ay daluyan lang. Meron po ang kuryente po, meron po talaga siyang dinadaluyan talaga. Pwede po mga power plant o yung pinaka-generator, yun po ang kanila po naman. Ganun din man po sa atin, no? Yung po pagkakaroon po natin ng ilaw, ito po ay meron po talagang pinagmulan. Okay, tingnan po natin dito nun. Sa Matthew chapter 5 verse 14, makikita po natin dyan. Sabi po dyan, you are the light of the world. Alam niyo po itong mga salita po ito po ay salita na nanggaling mismo sa bibig po ng Panginoon. Pero mapapansin po ninyo, sinabi din po ng Panginoon dito po sa John chapter 8 verse 12. Sabi dyan, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness. Sabi po dyan, but will have a light of the world. Mapapansin po natin, bakit gano'n? Parang dalawa. Dalawa yata na sabi ng Panginoon, you are the light of the world. Pero doon na naman po sa John 8, chapter 12, I am the light of the world. Diba? Para bang may contradiction di po, no? Alam niyo po, ang tunay talagang ilaw ng sanlibutan ay wala pong iba kundi po ang ating Panginoong Jesucristo.
Pero tayo po na tumanggap sa Panginoong Jesucristo, tayo po ay reflection lamang. No? Ba't sabi nga dun sa kanina, dun sa Tagalog na translation, kayo ang nagsisilbing ilaw. Hindi sinabi niya na kayo talaga ang ilaw. Sabi diyan, kayo ang nagsisilbing ilaw. So tayo po, hindi talaga tayo ang bilang mga mananampalataya, hindi talaga tayo ang tunay na ilaw. Ang tunay na ilaw po ay ang ating Panginoon. Pero nung tinanggap po natin ang Panginoon po ay nagre-reflect po talaga sa atin. Amen. Alam niyo po ito po siguro pinakamagandang nito, pinakamagandang ilustrasyon. Di ba ang buwan, makikita po natin ang buwan, wala naman talaga yung liwanag, di po ba? Madilim po yan eh. Actually nga po, di ba sa buwan, wala naman talagang nabubuhay po yan, di katulad sa Earth. No? At hindi lamang yun, pag tinignan po natin ang buwan, ang dami niyang mga imperfection, butas-butas po yan, ang dami mga craters. Parang tayo po na ng mga tao, di ba tayo, wala naman tayong buhay, madilim tayo, tapos ang buhay natin ay punong-puno po ng mga imperfection. Pero makikita po natin dito, nagkaroon lamang po siya ng liwanag dahil sa araw. Tumatama po ang liwanag sa kanya at yun po ang siyang nagre-reflect. No? So makikita po natin dito, tayo po ay nagkakaroon lamang po ng liwanag dahil tinanggap po natin si Jesus Christ as Lord and Savior. At ngayon, siya po ang nagre-reflect po talaga sa atin. Malinaw po ba yan mga kapatid? So ang pinakatunay na source po ng ilaw, eh wala pong iba kundi po ang ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga po sa isang mananampalataya, napakahalaga na isang mananampalataya, maayos siya nakaugnay doon sa ilaw. Eh. Mapapansin po natin bakit yung ibang mga planeta hindi sila hindi natin sila nakikita pagkagabi. Kasi masyado na silang malayo eh. Ganon din po, sa isang mananampalataya, pagka siya ay sobrang layo na sa Panginoon, hindi na po siya nagre-reflect, no? Hindi na po. Kaya makikita po natin doon sa ibang mga mananampalataya, pag sila po lumalayo sa Panginoon, makikita po natin, hindi na po nagre-reflect sa kanila yung pong buhay na nanggagaling po talaga sa Panginoon. Sabi nga po dito sa sabi rin dyan sa, sabi po dyan, this is the verdict, light has come into the world. Sino po ba yung dumating po sa mundang ito? Wala pong iba kundi po ang ating pong Panginoon. Sabi diyan, this is the verdict, light has come into the world, but people love the darkness instead of light, because their deeds were evil. Everyone who does evil hates the light and will not come into the light for the fear that their deeds may be exposed. But whoever lives the truth comes into the light. Sabi rin po diyan sa Sabi rin po diyan sa 1 John chapter 15, sabi po diyan, this is the message we have heard from Him and declare to you, God is light, and in Him there is no darkness. Tandaan po natin, ang Diyos po ang pinakalakas po natin. At kaya lang tayo nagliliwanag dahil po ang Diyos ang siyang patuloy na nasa atin. At kaya tayo po ay nagre-reflect. Malinaw po ba yung mga kapatid? So ang pinaka-power source po talaga natin ay wala pong iba kundi po ang ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga po sa atin bilang mga mananampalataya ay tayo po ay nakaugnay po sa Kanya, tayo po ay lagi pong malapit po sa Kanya para mag-reflect po ang ating pong buhay. Ngayon gusto kong pag-aralan po natin ang purpose. Ano po ba ang purpose po ng life? Nalala ko po nung sinabi ni Pastor Celo noon, kasi ang tinalaki po ni Pastor Celo noon ay about the soul. Mapapansin po natin ang salt, isa sa mga natandaan ko, ang purpose po ng salt ay to preserve. Especially during those time, hindi pa po uso ang refrigerator noon. To preserve, pangalawa is to add taste, para magbigay panlasa. At ang isa pa rin po sa purpose po ng salt noon ay, para bang tawag doon, yung pagka medyo may sugat ka, panglanggas tawag doon, to disinfect yun, to disinfect. So yun po ang purpose po ng salt. Pero ano nyo po ba, ang ilaw, meron din po yung, nakita ko po na, meron din po itong gamit kung bakit po ang may ilaw. Number one, isa po sa mga nakita ko po dito na gamit po o purpose po ng ilaw, number one, is to illuminate the place of darkness. Ito po ang unang-una. Ito po ang unang-unang nakita ko po na talagang gamit po talaga ng ilaw. To illumine the place of darkness. Naalala ko po, no? Di ba pagka, isa po sa mga mapapansin po natin sa ilaw, pagka po madilim na madilim, kahit po isang maliit na posporo talagang lumiliwanag, hindi pa po dumating yung panahon na nadaig ng dilim
liwanag. Hindi pa dumating yun. Kasi kahit na gaano kadilim, pag dumating po talaga ito po ay kanyang napagkatagumpayan. Sabi po dito, sabi po dyan, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of we will have the light of life. Naniniwala po ba kayo na ang bundong ito ay nasa kadiliman? Mapapansin po natin, ang daming ilaw, physically, ang daming ilaw, di po ba? Pero spiritually speaking, sabi po dyan, people are walking in darkness. Diba sabi nga, ganun din po tayo eh. Nung tayo po hindi pa po kumikilala sa Panginoon, tayo po ay lumalakad po sa kadiliman. Kaya nga nung tayo po ay napunta lamang po tayo sa kaliwanagan, tayo po ay tumanggap sa Panginoon. Pero marami po mga tao na nasa ganun pa rin po kalalagayan. Kaya tayo po bilang mga mananampalataya, isa po sa mga pwede po natin maging gawain, tayo po ay dapat magsilbing liwanag doon po sa mga taong lumalakad po talaga sa kadiliman. Hindi pa po kayo mga kapatid? So to illumine, sa po sa mga purpose po ng ilaw is to illumine the place of darkness. So napakahalaga po, saan man tayo inilalagay po talaga ng Panginoon, dapat tayo po ay nagsisilbing liwanag po talaga eh. Di ba sabi ng Panginoon, paliwanagin nyo upang makita po nila ang inyong mga mabubuting gawa. Napakahalaga po sa mga tao po na lumalakad po sa kadiliman, nakikita po talaga yung binagong buhay po talaga sa atin. Amen. Hindi pa kayo mga kapatid? So to illumine the place of darkness. Pangalawang na bagay po na nakita ko po dito, yung tinatawag na sa po dyan, pangalawang bagay po na purpose po ng ilaw ay to sustain life support. Kaya nga po meron tinatawag na photosynthesis. Sino nakakaalam ng word na photosynthesis? Di ba yung mga halaman? Pagka wala po yung sinag ng araw, mamamatay po sa leeg. At isa rin po sa mga nakita ko po magandang ilustrasyon po nito, ito po, sa palagay niyo po ba, ilang buwan po ba namamalagi po yung baby sa tiyan? Sister Ace, ilang buwan ba? 9 months. 9 months. Sa palagay niyo po, pagka ang bata po ay lumabas ng 7 months, tapos nandun siya sa bed, anong mangyayari po sa kanya? Di ba? Pwede siyang mamatay. Kaya ang ginagawa po niya, siya po ay inilalagay po dun sa incubator. Pagpapansin po natin sa incubator, meron diyang mga special na ilaw na hindi masyadong mainit eh. Para bang saktong-sakto lang para magbigyan po talaga ng init yung bata. So makita po natin ang purpose po ng ilaw, hindi lang basta bigyang liwanag, kundi magbigay ng buhay. Sabi po dyan, mababasahin po natin, sabi yan, you were dead because of your sin and because of your sinful nature was not yet cut away. Then, God made you alive with Christ. Dati po, patay po tayo, di po ba? Pero tayo po ay nagkaroon lamang po ng buhay nung tayo po ay tumanggap po talaga sa Panginoon. Alam niyo po, marami po mga tao na nasa ganung kadalagayan na sila po ay patay. Bagamat malalakas, magaganda, mababango, pero spiritually speaking, sila po ay patay. Kaya nga tayo po na binigyan po ng buhay, pwede po tayong magsilbing daluyan ng pagpapala eh, upang sila man din po ay magkaroon din po talaga ng buhay katulad din po natin. So yung pangalawang bagay po, to sustain life support. Pangatlo po na nakita ko po dito na to ensure safety. Sa paligid niyo po, sa mga nag-drive po dito, ano po kaya ang pwede mangyari pagka ito po ay hindi na po gumagana? Meron siyang ganyan, pero hindi na po siya gumagana. Ano po pwede pong mangyari? Magiging magulo, di po ba? Kasi hindi mo alam kung papasok ka ba. Saka napakadelikado, di po ba? Kasi pwede kang nag-go, pero pala hindi na mas go na yan. So makikita po natin dito na napakahalaga po ng, ng lights. Kapag ito po ay hindi na po gumana, pwede pong magkaroon talaga ng aksidente. Sabi nga po dyan, sabi po dito sa Psalms 91 verses 1 and 2, those who live in the shelter of the Most High will find rest in the shadow of the Almighty. This I declare about the Lord. He alone is my refuge, my place of safety. He is my God and I trust Him. Alam niyo po, tayo po na tumanggap sa Panginoon, dahil nasa atin po ang Panginoong Hesus, meron po tayo nagsisilbing parang gumagabay po talaga sa atin. Kaya bawat takbang po talaga natin ay gumagabay. At doon po sa mga tao po na
Naniniwala po ba kayo na ang mga tao po ay talagang patungo po sila sa kapahamakan? Kaya napakahalaga po tayo po bilang mga tao na liwanagan na pwede po tayong magsilbing warning po talaga sa kanila eh. Pwede po tayong magsilbing blessing. So yun po sa mga nakita ko, no, to ensure safety. Isa pa rin po sa mga nakita ko po na purpose po ng ilaw, yung tinatawag na to give a clear direction. Siguro po bawat isa naman sa atin dito po ay nakasakay na po ng eroplano. Sa palagay niyo po, gaano po kahalaga po ito? Ano po ba tawag yan? Runway, no? Sa palagay niyo po, ang isa pong eroplano, especially sa gabi, pagka ito po ay namatay, ano pong nangyayari po sa eroplano? Naalala ko yung pinikula po ni Bruce Willis, no? Ewan ko kung Die Hard 3 yata ito. Ang ginawa po ng mga kalaban niya, pinatay po ito, itong runway na to. Ay nangyari, nag-iipon yung mga eroplano sa taas, hindi po sila makalapag dahil hindi nila makita eh. Kaya ang problema po doon, siyempre mauubusan na po sila ng gasolina. Kaya ginawa po ni Bruce Willis, mano-mano eh. Alam niyo po yung ginawa, nagputo po siya sa gitna at mano-mano niyang iginay. So makikita po talaga natin, napakahalaga po talaga ng ilaw. So ito po ay pwede po magbigay po talaga sa atin ng clear direction. Sabi nga po dyan sa Psalms 2 verse 8, the Lord says, I will guide you along the best pathway of your life. Ganun po ang Diyos kabuti po sa atin. Sabi dyan, I will advise you and watch over you. Isa rin po ito sa pwede po nating masabi doon sa mga tao wala pang pagkakilala sa Panginoon. Pwede natin masabi, alam mo, kung tatanggap tayo sa Panginoon, ang Diyos ang isang patuloy na gagawin sa atin. Pwede po tayo magbigay ng clear direction dahil nasa atin po ang ilaw. Isa pa rin po sa mga nakita ko po na nagamit po talaga ng ilaw ay to generate power. Ito po yung tinatawag na solar. Kasi ibang karami yan, pwede pong sa dam, pwede sa pole, pero pwede rin po na ang power po ay manggaling po talaga sa sinag ng araw. Siguro po ito ay pwede sa Pilipinas kasi mainit eh. Pero alam ko po, sa Paris po ba yan, may gumagamit ng ganito? Meron din, pero bihira kasi sa Paris, laging po di po ba? Laging makulimlim. Dito sa mall ako kasi umaaraw dito. Pero sa Paris kasi laging cloudy. Siguro 2 buwan lang talagang laging mainit. Pero sabi nga po dyan, sabi po sa Isaiah chapter 40 verse 29, sabi dyan, He gives strength to the weary and increases the power of the weak. Alam niyo po ba, marami po mga tao ngayon ay siguro malalakas po sila physically, pero spiritually, they are weak. So tayo po na tumanggap sa Panginoon, tayo po na may daladalang ilaw, pwede po tayong magbigay kalakasan doon po sa mga tao na hihina. So to generate power. At ang panghuli ko na nakita ko po dito, bala ko sana 100 kaya lang baka abutin tayo. Pero 5 lang po, 6 lang siguro. Isa po sa mga nakita ko rin pong purpose po ng ilaw, ito po maganda, to enhance and beautify. Alam niyo po, nang sa photography, ako po kahit paano po, ay meron din po ako alam sa photography. Isa po sa mga component para maging maganda po yung photography, unang-una yung subject, ang pangalawa yung composition, at ang pangatlo po yung lights. Napakahalaga po yung tatlong ito. Pag ito ay nagkasama-sama, ito po ay nagpapaganda po talaga sa photography. Sabi nga po dyan, the thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that I may have life and have it to the full. Alam niyo po, marami po mga tao ngayon, although makikita po natin malalakas, magaganda, masasagana po yung kanila po mga buhay, pero titingnan po natin, spiritually speaking, ang kanila pong buhay ay talagang hindi talaga maganda. Kasi ang Diyos lang, naniniwala po ang Panginoong Diyos lamang ang pwede po magbigay po talaga ng magandang buhay. Sabi nga dyan, I have come that I may have and have it to the full. Marami daw po mga sabi, marami daw po mga tao na nasa mundo, they are only existing, but they did not experience yung talagang the fullness of life. Ang Panginoon lamang po ang talagang pwedeng makapagbigay talaga ng pinakamagandang buhay. So pwede po pala tayo, tayo po na dapat makita po talaga sa atin yung isang magandang buhay, isang buhay na may kapayapaan, isang buhay na may kasilahan, at yun po ang dapat makikita ng mga taong wala pong pagkakilala po sa Panginoon. Ano pa po ba kayo mga kapatid? So tandaan po natin, ang purpose po ng ilaw, may gamit po ang ilaw, katulad din po ng asin. Kaya makapansin po natin, pagka po ang ilaw ay hindi po nagagamit sa tamang kaparaanan,
ay wala pong nangyayari. Alala ko po yung sabi ni Pastor Celo noon, di ba yung asin, kapag daw po ang asin ay nasa bote lang, at hindi po nagagamit talaga para maging sa mga bulok, maging disinfectant, pagka ito ay nasa bote lang, hindi rin po nagiging pakipakinang. Ganon din po ang ilaw. Tayo po bilang mga ilaw ng sanlibutan, kapag tayo po ay hindi po nagagamit ng Panginoon according to its purpose, ay hindi rin po tayo nagiging kapakipakinang. Andiyo pa po ba kayo mga kapatid? Parang tahimik po kayo. So, nilagay po natin yung power source. May tatalakayin naman po natin the portraiture. Ano po ba yung iba't uri po ng larawan po ng ilaw? At gusto ko po sa pag-aaral po natin na ito, gusto ko po tingnan po natin yung ating pong sarili. Meron po kasi mga tao na nasa ganito po kalalagayan. Meron po mga tao, meron po mga mananampalataya na ganito po yung klase po ng ilaw nila. Tinatawag na dim light. Alam niyo po, no, yung dim light, maganda po ito kasi physically nakaka-relax po ito eh. Hindi katulad ng mga fluorescent light na maliliwanag. Pero pagka dim light, ito po ay very relaxing. Mapapansin po natin ito talaga gustong-gusto ng mga Pranses na ilaw eh. At isa rin po sa mga makikita nyo, pagka po nasa restaurant, yung mga mamahaling restaurant, medyo hindi maliliwanag eh. Hindi katulad ng mga fast food, maliliwanag po yan eh. Pero pagka yung mamahalin, makikita mo dim light. Naalala ko nga po dun sa ano, sa Mona ko kasi nung kami po ay nasa Novotel. Ang ganda po ng kanilang ilaw eh. Pagka po joyful, talaga na maliwanag po kami doon. Pero pagka worship ng ginagawa nung ano, ginagawa niya ginedi. Meron po siyang ina-adjust ng gano'n. Yung ilaw bumababa po gano'n. Alam niyo po, maganda po yun sa ano, sa physical. Pero alam niyo po, sa mga bagay po na pang-spiritual, hindi po maganda na tayo po ay para mga dim light. Alam niyo po ba yung mga dim light? Yung po mga mananampalataya na halos hindi mo makita si Jesus sa kanila po mga buhay. Yung para bang, kung ano yung, kumbaga sa ano yung kanina, hinihingi, depende po sa sitwasyon. Depende po sa mood, no? Pwede mo hinaan. Meron pa mga mananampalataya na nasa ganung kalalagayan. Yung para bang pagka ang mga mananampalataya kasama niya, yung medyo maliwanag siya. Pero pagka hindi mananampalataya kasama niya, medyo madilim muna ako ngayon. Pero nga po siya nagsabi, sige pagka Kristiyano ako, Kristiyano din ako. Pero pagka demonyo ka, harap ng demonyo. Hindi po dapat gano'n. Dapat ang mga bilang mga mananampalataya, dapat consistent yung ating pong. Dapat nakikita po talaga yung ilaw. Kasi po pagka ang wattage po natin ay, ano ba po yung 0.011 wattage, hindi din po tayo magsisilbing liwanag. So napakahalaga po na tayo po bilang mga mananampalataya, huwag tayo maging dim light Christian. Pangalawang bagay po na nakita ko po dito, meron naman po mga mananampalataya na nasa ganitong category. Yeah, spotlight. Ito naman po yung tinatawag na kabaligtaran naman nung ilaw. Ito naman yung sobrang liwanag, no? Ganda po itong spotlight kasi kita-kita mo yung tinututukan. Ang problema lang po dito, meron po mga mananampalataya na nasa ganitong kalalagayan. Masyadong judgmental. Parang nakikita yung lahat. Nakikita yung lahat ng mga kamalian ng iba. Kasi spotlight niya nga siya eh. At ang sa mga nakita ko rin dito, minsan yung spotlight pagka nakakapaso eh. Para bang nakakasilaw, nakakapaso, at mainit po yan. Alam niyo po sa mga, nakakita na po ba kayo sa mga mananampalataya na sa sobrang init nila, eh nakakapaso na. Yung parang wala nang ibang pinag-usapan kundi mga bagay na pang-spiritual. Wala nang ibang topic, kundi yun. Hindi din po balanse mga kapatid. Kinakailangan na nandun po talaga tayo dun sa kalagitnaan. Hindi dapat ang ating pong buhay, although ilaw po tayo, pero hindi naman po yung sobrang nakakasilaw, sobrang nakakapasok. Pangatlo po na nakita ko pong klase po din ng ilaw, eh mayroong nga tinatawag na, ayan, Christmas light. Ano po ba ang katangian po ng Christmas light? Diba Christmas light, nagpapaganda po yan. Ang problema lamang po sa Christmas light, kumuputi-kutita, bisang buhay, bisang patay. At ang isa rin po sa nakita ko po sa Christmas light, pagkatapos na po ang Pasko, tinatago na. Meron po mga mananampalataya na nasa ganitong kalalagayan. Minsan buhay, alam-alag, minsan naman, hindi mo makita, patay.
At minsan, ang tagal natin itinago from January. Sa atin, September, inilalabas na eh. Pero dito, December na, siguro, meron mga tao, itinatago naman yung kanila pong mga linaw. Hindi rin ko maganda yung ganung klase. Kaya ang tanong dito, pati ikaw ba ito? Dapat hindi po tayo Christmas light na parang patay sindi at pumuputi ko dito. Isa pa rin po sa mga nakita ko po dito, yung tinatawag na disco light. Alam niyo po yung disco light? Alam niyo po yung disco light, may para bang may ilaw yan, may magagawin yung mga ilaw. Sakit sa mata. Subukan niyo pong magbasa. Tapos ganito po yung ilaw. Anong nangyayari sa inyo? O di-distract po kayo, di po ba? At meron po mga mananampalataya na nasa ganitong kalalagayan. Nakaka-distract yung kanilang buhay. Kaya tatanungin mo, Kristiyano ba ito? Kasi minsan umatin sa church, ang taas ng kamay, nag-hallelujah pa eh. Pero Monday to Saturday, hindi ko maalam. Bakit gano'n yung kanyang buhay? Nakakalito. Nakaka-distract. After church na gano'n. Meron po mga mananampalataya na parang disco light, patay-patay din, nakakahilo, pero nakaka-distract. Hindi po dapat maging ganun po ang ating mundo. Ito po ang maganda, nakita ko po, no, na klase po talaga ng tree. Hindi tinatawag na shining light. Yung baga sa madilim na langit, talagang siya ay nagniningning. Alam niyo po, di ba, yung three wise men, sino po ba ang gumabay? Ano po ba ang gumabay po sa kanila? Di ba yung tala, no? Nagsilbing blessing yung tala doon para makarating. Dapat ganun po talaga tayo eh. Sa madilim na halangit, tayo po ay nag-shine. Dapat ganun din po tayo eh. Kahit sa madilim na lugar, madilim na sitwasyon, tayo po talaga ay nagniningning. At tayo po ay nagsisilbing gabay, tayo po ay nagsisilbing pagpapala. Kaya minsan tinatanong ko ba, tayo po kaya bilang mga mananampalataya, ano po kaya tayo? Ano po kaya klaseng ilaw po ba tayo? Tayo po ba yung mga dim light? Na halos hindi makita si Jesus Christ sa buhay po natin. Tayo naman po ba ay parang spotlight? Nasilaw na yung lahat ng mga tao dahil sa sobrang liwanag natin. O tayo po ba ay parang mga Christmas light, patay bukas, patay ngayon, buhay ngayon, patay bukas? O tayo po ba yung mga disco light, parang strobe light na nakakahilo, nakakalito? O tayo po ay mga shining light? Dapat tayo po ay mga shining light na talagang nagagamit ng Panginoon as a channel of His blessing. Tayo po ba yan niyo po mga kapatid? Amen. Ngayon ito po, napakaganda po nito, no? The placement. Napakahalaga po, tulad ng sabi ko po kanina, pag ang ilaw po hindi po inilagay sa tamang kalalagayan, wala po itong gamit. Sabi nga po dito sa sabi po dyan sa Matthew chapter 5 verse 14, sabi po dyan, you are a light of everybody in this world. If people build a city on a hill, then other people can see it easily. Nobody lights a lamp and then put it under the pot. He will put it in the lamp in a high place. Everybody who's in the house can see in the light from the lamp. Alam niyo po ng mga panahon ngayon, panahon po ng ating po Panginoong Jesus, iba pong klase yung ilaw po noon kaysa ilaw po ngayon. Kasi sa atin ang ilaw ngayon, mga bumbilya. Yung panahon po ng Panginoon, ang pinaka-ilaw po nun ay lampare. So may konting oil at mayroon talagang ilaw ng sisilbing apoy. Sa palagay niyo po, pagka po ganun ng ilaw, inilagay mo sa ilalim po ng bed, anong mangyayari? Una-una, hindi makikita, hindi talaga siya magsisilbing liwanag. Pangalawa, pwede talaga siyang pagsimulan talaga ng sunod. So hindi talaga advisable na nagsisindi ka ng ilaw at ilalagay mo sa ilalim. Diba sabi nga dyan, iba naman inilalagay sa takalan. Yung takalan pagka tinakpan mo yan, mamamatay din po yan talaga yung ilaw. Patandaan, ibig sabihin lamang po nito, na ang ilaw po ay meron po talagang tamang dapat ilalagayan. Sabi nga po dyan, in the past you are full of darkness, but now you are full of light in the Lord. So live like a children who belongs to the light. So dapat daw po, tayo po ay mga tao po na wala talagang liwanag. Pero ngayon po tayo ay meron na pong liwanag. Kinakailangan tayo po ay dapat ilagay sa tamang kalalagayan. Amen ba yun mga kapatid? Kinakailangan po bilang mga liwanag, tayo po bilang mga ilaw, tayo po ay dapat na malagay sa dapat na kalalagayan. Diba sabi ng Panginoon, paliwanagin mo ang inyong ilawan sa harapan ng mga tao.
Hindi naman sinabi dyan sa harapan ng mga mananampalataya. Hindi. Sa harap ng mga tao. Ibig sabihin, maging ito man po ay hindi mananampalataya. Mananampalataya dapat nakikita po talaga sa ating ilaw. Ngayon ang pinakamagandang tanong po dito, what is the best place of life? Number one, na nakita ko po dito, those who are in darkness. Alam niyo po, pagka pumaliwanag na, minsan parang hindi mo na kailangan ng ilaw. Halimbawa, sa palagay niyo po, sa katanghaliang tapat, kailangan niyo po ba ang flashlight? Magbukas po kayo ng flashlight sa katanghaliang tapat. Sa palagay niyo po ba, parang hindi na po kailangan dito ba? So ang ilaw, kailangan po yun, dun lamang sa lugar na madidilim. So that tayo po bilang mga ilaw po ng sanlibutan, mas lalo po tayo magiging kapakipakinabang kapag tayo po ay nandun po sa lugar na kailangan po talaga ng liwanag. Pangalawa, na pwede pong magandang place, those who need spiritual life support. Doon po sa mga taong wala pa talagang pagkakilala sa Panginoon, na talagang patungo sa kanilang spiritual na pagkapahamak. Isa pa rin po siguro sa the best light na pwede po nating place of life, yung tinatawag na those who are in danger. Yung mga tao po na patungo sa kapahamakan, napakahalaga po na tayo po ay nagsisilbing warning po talaga sa kanila. Isa pa rin po na pwede po natin, those who needs direction. Marami po mga tao ngayon lito. Marami po mga tao ngayon na hindi nila alam kung saan sila pupunta. Kaya tayo po na naliwanagan, kinakailangan tayo po ang nagsisilbing direction po sa kanila. Isa pa rin po siguro, those who are power drained in their life. Isa rin po ito, nalala niyo po, marami po mga tao ngayon parang nawawalan ng pag-asa, especially po sa Pilipinas. Dito hindi pa masyado pero sa Pilipinas, sa mahal ng bilihin, sa mahal ng gasolina. Nangako po ang gobyerno i-increase, binawi pa, ang daming corruption, marami. Sa Pilipinas talaga marami po talaga ang mga tao nawawala na po talaga ng pag-asa. At doon po napakahalaga na tayo po ay magsilbing blessing. At isa pa rin po siguro, those who never experience the beauty of life. Parang sa photography na pwede po tayo magsilbing blessing sa kanila para maranasan din po natin yung ganda ng kanilang buhay. Ang ganda nga po na sabi dito, no? We must be shine whenever place God has put us. Kinakailangan po tayong magliwanag. Saan mang lugar tayo, inilagay po ng Panginoon. At siguro po, isa sa pinakamagandang tayo po ay magliwanag ay sa lugar po ng ating pong pamilya. Hindi pa po kayo mga kapatid? Isa po sa pinakamagandang lugar na kung saan pwede po tayo magliwanag ay sa lugar ng ating pong pamilya. At naniniwala ko, isa pa rin po nasa magandang pong lugar na pwede po tayong sa lugar na ating pong pinagtatrabahuhan. Sa lugar na kung saan nandun po yung ating pong mga kaibigan. Pwede po tayong, tandaan po natin, saan man tayo lugar na inilagay ng Panginoon, may meron po tayong ipinapagawa ang Panginoon. Meron pong purpose ang Panginoon kung bakit tayo inilagay ng Panginoon. Doon sa lugar na yun, na ating po kinalalan dyan, mga kapatid. Nandiyan po ba kayo mga kapatid? Yes. So tinalakay na po natin, ano po yung una? The power source, the purpose, the portraiture, the placement, at the panghuli po, the predicament. Ano po ba yung sabi ng predicament? Pag sinabi pong predicament, ito po yung tinatawag na ano po ba yung pwede pong mangyari sa isang ilaw? Ano po ba yung mga sitwasyon na pwede pong maranasan po ng isang ilaw? Number one, pwede po ang ilaw ay magkaganito. Mapuno po talaga ng tubig. Di ba, especially po pagka meron po mga ilaw na sa may kitchen, di ba, pag nagluluto ka, nagpiprito pa, tumataas yung mga mantika. Mapapansin nyo, parang bang yung pinaka-ilaw, parang dumudumi eh. At alam niyo po, isa pa rin po sa mga nakita ko na ganito, hindi po tayo magiging effective as light of the world kapag ang buhay po natin ay marumi. Nakikita kasi ng mga tao, especially pagka yung, di ba yung daylight, minsan pagka bukas kita na kagad yung dumi. Pero pagka yan ay binuksan, lalong kitang-kita yung dumi. Ganon din naman po sa buhay po talaga natin. Pag tayo po, nagkasabi po tayo mananampalataya, pero ang buhay po natin ay dumi, hindi rin po maniniwala ang mga tao. Sabi, akala mo ba Kristiyano ka?
Akala ko ba umaattend ka sa gano'n? Pero bakit gano'n? Ang buhay mo, yung buhay ko, at yung buhay mo, halos pareho lang. Hindi rin po tayo magiging effective, mga kapatid. Pagka ang buhay po natin, meron po mga nakikita po. So yun po isa sa mga nakita ko na, sa mga nakita kong pwede maging dahilan kung bakit tayo po ay hindi po maging effective. Pag ang buhay po natin ay marumi. Pangalawang bagay po na nakita ko po dito, pwede po maging ganito po ang maging sitwasyon po natin. Pwede po ang ilaw bagong-bago. Pero bakit ganun hindi rin po siya mag-function? Isa po sa mga dahilan, marahil hindi siya properly connected. At meron po mga mananampalataya na nasa ganito po kalalagayan. Minsan, kaya po tayo hindi nagiging properly connected. Minsan tayo po ay malayo sa Panginoon. Minsan manamig tayo sa Panginoon. Minsan hindi na po tayo nagbabasa ng Bible. Wala na po tayong panalangin. Wala na po tayong pagdalo sa mga gawain. Hindi tayo properly connected. Alam niyo po ang isang ilaw, pagka po siya ay hindi po properly connected, kahit siya po ay bagong-bago, kahit siya po ay napakamahal. O pansin po niyo, minsan namamatay siya sa sisindi. Namamatay, sisindi. Hindi rin po siya nagiging parang effective. Minsan kahit gano'n siya kalinis pero pag kahit siya po ay hindi po properly connected, ay hindi rin po siya magiging kapatid at pakibanata. Ganoon din po naman po sa atin bilang mga mananampalataya. Kahit na po tayo ay gano'ng kaganda, pero ang buhay naman po natin ay hindi po maayos na nakaugnay sa Panginoon. Hindi rin po tayo magiging kagamit tayo. Kasi kung mag-isa yung kapangyarihan hindi makadaloy sa atin dahil hindi po tayo maayos na nakaugnay. So ito po ang pangalawang bagay po. Una, pwede po tayo mapuno ng dumi. At ang pangalawa po, not properly connected. At ito po sa mga pinakamahirap na pwede pong mangyari. You are no longer connected. Ito po yung mga mananampalataya na hindi lang sila basta hindi dumadalo. Ito po yung mga mananampalataya na talagang totally tumalikod na talaga sila. Mapapansin po natin yung ilaw, ang ganda, no? Ang linis, ganda. Siguro bagong-bago to Bakit hindi po siya umiilaw? Kasi hindi na siya naka-connected. Yung kanina kasi, connected siya, kaya lang yung mga wirings, medyo nagkakaproblema. Pero ito po, talagang hindi na siya konektado. At may mga mananampalataya na ganito. Talagang dati maaalam sa Panginoon, dati-rati, minsan nga dito meron ng mga nakita Talagang mas nauna pa sa akin, pero ngayon wala na sila Meron pa mga mananampalataya na talagang tumatayo, nagpapakita, nagpapahayag ng kabutihan ng Panginoon, pero ngayon wala na. Hindi ko po alam kung ano na nangyari po sa kanila. Pero isa po siguro sa mga masasabi kong pinakapangit na desisyon magagawa po natin, yung tayo po ay tumalikod sa Panginoon. Yung tayo po ay tumalikod sa mga kapatiran. Minsan ang nasasabi ko, Lord, yun nga umaattend ka na Minsan talaga ang nangihina ka pa, how much more hindi ka umaattend ng church? Inilalayo yung sarili sa mga kapatiran. Sabi ko nga, nalala ko po yung sabi ni Pedro, di ba, nung mga alagad nagsipaglayasan na sa Panginoon, sabi ng Panginoon sa kanila, kayo ba aalis din? Sabi ni Pedro, saan pa kami pupunta? Nasa iyo ang buhay, salita ng buhay. Napakahalaga po, no? Hindi po tayo magiging kagamit-gamit sa Panginoon kapag tayo po ay lubusang tumalikod na sa Panginoon. Kaya masasabi ko po, isa sa mga pinakapangit na pwede nating magawa, yung tayo po ay tatalikod sa Diyos, tatalikod sa mga kapatid. Nandiyan pa ba kayo mga kapatid? Amen. So gusto ko po nga, ito po pinaka-conclusion ko. No? Actually, parang pinakahangin ko po sa bawat isa po sa atin. Ito po yung tinatawag na challenge ko po sa bago ko po ibigay yung conclusion. Sabi po dyan, are we making an influence? O are we the one being influenced? Tayo po ba ay nakaka-influensya sa iba as light? Tayo po ba ay nagsisilbing blessing sa kanila bilang light? O tayo na po ang na-influence? Dapat po tayo po ang nagsisilbing influence. Alam niyo po, ilaw, balita na bagay, pero napakalaki po ang influensya po nito. Pero ang problema po, pag ang ilaw, siya na po ang na-influensyahan. Nakapag-influensya tayo, pero sa mali. So ito po yung sabi ko po, pinaka-conclusion ko po yun. Be the light of the world and become a source of inspiration.
of others. Dapat ganito po talaga tayo. Maging source, maging channel po tayo ng inspiration na makikita po natin, makikita ng mga tao sa iba. At ang Panginoon po, sabi po dyan, shine as light no matter how little. It is enough to kick out darkness in the life of others. Dapat po tayo magliwanag sa pamamagitan po ng ating po mga salita. Dapat po tayo magliwanag sa pamamagitan po ng ating mga patotoo. Dapat po tayo magliwanag sa klase po ng mga trabaho natin. Kinakailangan magsilbi tayong inspirasyon na makikita po ng iba. Hindi pa po ba kayo mga kapatid? So kung ito siguro sa discussion natin, ito po pwede po natin siguro pwede natin pag-usapan. Kasi haba ng oras natin ngayon. Sabi dyan, ito po yung siguro yung mga questions na pwede po nating papagbulay-bulayan. Question to think about. Number 1, isa po ito. Are you consider yourself as a shining light in your family, workplace, and in the community? Tayo po ba ay nagsisilbing ilaw, liwanag, pagpapala sa ating pong pamilya, sa lugar na ating pong pinagtatrabahuhan, at doon po sa lugar na ating pong tinitirahan? Tayo po binisilbing liwanag. Pangalawa, pwede po natin pag-usapan, are you properly connected to the power source of light? Tayo po ba ay maayos pang nakaugnay sa Panginoon? Kasi hindi po tayo magsisilbing pagpapala, hindi po tayo magsisilbing ilaw pag tayo po ay improperly connected doon sa pinaka-power source of light. Number 3 na pwede po natin gawin, are you in a proper place as light? O tayo po parang mga Christmas light na itinatago. Nagliliwanag po tayo pero nasa doon tayo sa isang sulok. Hindi po halos makita po. Are you in a proper place as light? Number 4, what are the reasons that causes you to become an ineffective light? Baka naman tayo po ay maraming dumi. Baka naman tayo po ay sobrang liwanag, nakakapaso na. O baka naman tayo patay sindi. At ang isa po sa pinakamaganda na pwede po natin pag-usapan, who are the person God has put you in your heart to be their lights? Sino po ba yung mga tao nilalagay ng Panginoon sa ating mga puso na kung saan ay pwede po tayong maging ilaw sa kanila? So tandaan po natin, magsilbi po tayong ilaw, nagsisilbing blessing, magsilbi po tayong ilaw na magiging pagpapala sa buhay ng ibang mga tao. Amen. Kaya mga kapatid, palampakan niya po na yung and I pray na bawat isa po sa atin po ay meron po natutunan sa umaga po ito as light and salt of the earth. Tayo po ay sumandali pong dumulog sa Panginoon at tayo po ay manalangin at hilingin natin sa Panginoon na ito mga salita po ito ay talagang tuloy mo sa puso po talaga natin. Pwede po tayo manalangin po sandali at tayo hingin ng gabay. Thank you Lord, aming Ama sa langit, sa pangalan po ng aming po Panginoon Jesus. Nagpapasalamat po kami Panginoon sa pagkakataon ito na kami po ay nakapakinig po ng inyong salita. Lord, ang dalangin po namin, nawa Panginoon patuloy nyo nga pong saliksikin, patuloy nyo nga pong siyasatin ang aming po mga puso Panginoon. Bilang mga ilaw Panginoon Diyos, dalangin po namin Panginoon Diyos nawa ay makita niyo po kami na talagang nagliliwanag ang aming po mga buhay. Lord, sa mga pagkakataon po kami po ay dumudulog po sa inyo na may pagpapakumbaba sa aming po mga puso. Hinihingi ang inyong pong pagpapatawad sa lahat ng aming po mga pagkukulang Panginoon. Hinihiling po namin Panginoon, pakahugasan niyo po kami. Lord, patawarin niyo po kami kung bilang mga ilaw, hindi po kami nag-iilaw talaga ng kapakipakinabang. Minsan kami po ay nakatago, minsan halos hindi po makita po talaga sa amin ang ilaw ng Diyos. Lord, ang dalangin po namin, pakasaliksikin niyo po kung bakit ba ganun. Hindi mo kami magamit sa true light na talagang nagsashine. So umaga po ito, Panginoon, pakasaliksikin niyo po ang ating po. Hallelujah. Habang inaawit po namin ang aming nila.
panalangin po natin kanina. Gusto rin makibukas ngayon dun sa last part. Sabi po dyan, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko. Alam niyo po, isa po sa mga nakita ko sa mensahe ko ng awitin ito. Sabi po dyan, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag. Siguro po, isa po sa mga nagiging dahilan kung bakit hindi po nagliliwanag ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Marahil po, hindi po siya ang totoong naghahari po talaga sa buhay natin. Marahil po, minsan ang ating pong sarili, ang diablo, ang ibang tao po ang naghahari o nakapangyayari po sa buhay natin. Pero tandaan po natin kapag kada po pala, hinayaan po natin ang Panginoong Jesus ang maghari po sa buhay natin, doon lamang po talaga tayo totoong magliliwanag. Magliliwanag po talaga ang buhay po natin. Kaya sa umaga po ito, sandali po ng katahimikan, kung ito po ang desire ng puso po natin sa umaga po ito na magliwanag, kinakailangan po talaga na totoong lubusan natin papaghariin po ang Panginoon sa ating po mga buhay. So umaga po ito po ang desire ng puso natin na maghari po ang Panginoon sa atin. Pwede niyo po bang itaasan yung mga kamay at ako po ay mananalangin po para sa inyo. Thank you Lord, aning Ama sa langit, sa mensahe po ng awitin po ito, Panginoon. Marahil po, kaya po kayo ay hindi po nagliliwanag sa aming po mga buhay. Marahil po, meron po ibang mga naghahari po sa buhay po natin. Marahil po, ang aming po mga sarili, ang aming mga sarili mga kahinaan, marahil po ang nakapangyayari pa rin po sa amin. Kaya ang aming po mga lumang pagkatao. Kaya po hindi po kami lubusang magliwanag. Subalit sa mga pagkakataong ito sa pagtaas po ng aming mga kamay, Panginoon, ito po ay nire-recommit po namin, isinusurrender namin muli ang aming po mga buhay po sa inyo. At hinahayaan po namin na kayo po ang siyang patuloy na maghari sa aming po mga buhay. Lord, pagpalain niyo po, Panginoon, ang mga anak mo nito na kataasan na nilang mga kamay. Ang aking pong panalangin na kayo po ang siyang maghari sa buhay nila upang sa ganun po, Panginoon, sila po ay talagang lubusang magliwanag, magsilbing blessing, especially those sa mga tao po na nagmumuhay po sa kanila. Lord, use us as a channel po ng iyong pagpapala sa aming po mga buhay. Ito po ang panalangin namin sa pangalan ng Diyos. Po ba'y napagpala? Amen. Napakasarap pong makinig ng salita ng Lord. Talaga pong ako'y nabibless. Lalo na sa, kailangan po nga natin mga Kristiyano, tayo po talagang magliwanag sa mundo ito. Dahil talagang tayo po ay lumalakad sa madilim ng mundo ito. Kailangan tayo po mag-shine. Amen. Tayo po ay dadako na sa ating ating tithes and offering. At sino po bang gustong pagpalain ng Lord ng siksik, liglig at umaapaw pa? Amen. Amen. Lahat po tayo gusto natin na tayo po ay pinagpapala ng Lord ng siksik, liglig at umaapaw at napakasarap po nito. Hayaan niyo pong basahin ko po sa inyo ang verse na to sa 2 Corinthians 9:6 sa New Living Translation. Remember this, a farmer who plants only a few seed will get a small crop. But this one who plants generously
will get generously. Ang ating pong pagtatanim sa Panginoon ay inan po ni Paul na inahintulad niya sa mga farmer is like a seed. Kung po tayo nagtatanim ng ng apple, ng isang buto, ito naman po hindi naman po basta isa lang, pag na ito po lumaki, bumunga, ay hindi lang isang buto lang po yung ating harvestin, kundi marami pong mamunga ng apple. Kung nakakita po tayo, talagang napakaraming mamunga. Magaya po niyo, meron po akong puno ng kalamansi at ngayon po hitik na hitik sa mga bulaklak. At sa bunga nun, at talagang marami po akong ma-harvest noon. So, every time po tayo na nagbibigay sa Panginoon, ay hindi po ay parang nagtatanim lang po tayo sa Lord. At hindi man po natin to anihin ngayon. But in the future, makikita po natin na yung pag-harvest po natin, minsan sunod-sunod yung talagang pagpapala ng Lord sa atin. Kaya huwag po tayong mga hininawang magbigay sa Panginoon dahil everyday nga po tayo pinagpapala ng Lord. Kailangan lang po naman natin na ibalik natin yung para po sa Panginoon. Lalo na po yung mga blessing na ating natatanggap. Ako nga po ay may testimony sa inyo, but I'm so amazed po sa ginagawa ng Lord. Sa mga blessing po na natatanggap ko sa Panginoon. Dahil nito lang po siguro po bago bakasyon yung aking amo, 1 week before, sinausap po nila ako at tinanong niya ako na, Lorna, when did you get your vacation? Sinabi sa amo ko na normally, Madam, July and August, kasi gusto nila akong sabayan. Sabi niya, pwede bang January o December ko na lang daw pupunin. Sabi ko, okay lang, Madam, sige, dahil hindi naman po kami uwi ng Pilipinas. So, pumayag po ako. Sabi niya, don't worry, I will pay your vacation. Normally, hindi ko pa po title talaga na kumuha ng vacation dahil 4 months pa lang po ako sa bagong trabaho. And they pay me my 5 weeks vacation. Sinabi niya sa akin. Sabi ko, bago po ako magpasalamat sa Panginoon, sa amo ko, I tell to myself na, Lord, thank you for this blessing. Thank you na lagi ka naranasan ko yung pagpapala na ibinibigay niyo po sa akin. And second thing ay, ito yung talagang na-amaze po ako sa Panginoon. Dahil kahit 4 months pa lang po ako sa kanila, tinaasan niya ako ng 3 euro and 50 cents sa aking per hora. So, 23.50 na po yung aking ngayon. Hindi ko po pinagayabang ko po ang ginagawa ng Lord sa buhay ko. Kung gusto ko lang pong i-share sa inyo kung ano yung naranasan ko na blessing na nagmumula po sa ating Panginoon. Alam ko po na iba-iba po yung blessing na ating natatanggap sa Panginoon. But gusto ko pong sabihin yung blessing na ibinibigay po sa akin ng Lord. Gusto ko lang pong i-share sa inyo. At ito yung super nakaka-amaze sa Panginoon. Dahil alam niyo po, I'm so very happy na talagang naranasan ko yung bine-bless po ng Lord yung family ko at yung po sa amin. Dahil, di ba po, pag tayo sumasahod, meron po tayong bulletin saler. So nakikita po natin yung kinakanta sa atin. Alam po yun ang mga may papel. Dahil, bukod sa may binabayaran yung amo, so meron din po tayong kinakanta sa atin. But I'm blessed and I'm very thankful to the Lord dahil pong amo ko na rin po ang nagbayad ng share ko. So, glory to God po talaga at super blessed po talaga. And I hope, sana ganito lahat. Sabi ko nga, sana all, ganito yung mentality ng mga amo na sila na mismo yung nag-aano po ba? Yung nag-uusap. Kung hindi yung tayo pa, kung ba, nagpupuli ka pa na sana taasan ng buta ng amo ko yung aking per hora. Pagpurihin po ang Lord dahil talagang na-amaze po talaga ako sa ginagawa ng Lord. Sige po, hawakan po natin ating kapuat ng Lord sa Panginoon. Tayo po yung masasasalat. Panginoon, tunay Panginoon, na karapat-dapat ka po, Panginoon. Itaas sa aming mga buhay, Panginoon. Tunay na napakabuti mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, hindi ka po nagpapabaya sa amin. Ngayong biyaya at habak lagi mo pong ibinibigay sa amin. Mga blessing na amin natatanggap sa bawat araw, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Panginoon, dahil hindi ka nagbabago ang iyong pagmamahal. Panginoon ay tunay at tapat sa bawat isa sa amin.
Lord, salamat po Panginoon sa iyong mga salita na aming napakinggan. Dalangin ko po Panginoon na kami po ay magliwanag sa mundo itong aming nilalakaran. Makita ang aming mga kaliwanagan sa aming mga buhay. Hindi man kami magsalita Panginoon. Makita ito sa aming mga buhay Panginoon. Lord, salamat din po Panginoon sa patuloy niyong pagpapala sa bawat isa sa amin. Ang aking pong dalangin, Lord, akin niyo pong patuloy na pagbibigay ng pagpapala sa amin ng siksik, liglig at umaabaw Panginoon. Tanggapin niyo po Panginoon ang aming mga handog at ikaw po Panginoon, dalangin ko Panginoon na ito po yung nagbigay ng kaluguran sa iyo, nagbigay ng kasiyahan at kayo po ang aming napapurihan Panginoon. Salamat po Lord sa iyong kabutihan at pagmamahal Lord, sa iyo lang po namin ibinabalik ang aming pinakamataas na pagpupuri at pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus. Amen. Siya na ang taga-natuto. Ayan, na-bless po ba ang bawat isa? Yes. Sige po, bigay na po natin yung pinakamalakas na palakpak sa ating Panginoon. Yes. Sige po, pagtitignan po yung katabi niyo kung nag-shine po siya, nagla-light po siya. Did we receive the message today? Amen. Nawa po na we can reflect the light that we have from Jesus. Kagaya po ng pag-reflect po natin ng life po ni Jesus, nawa hindi po tayo magsilawan at magkasakitan. Hindi po ganon. Amen? Pag-light po tayo from inside and out at i-apply po natin yung message na na-receive po natin today. Be the salt and light of this world, especially po yung world po natin, it's become darker and darker. Kaya po tayo as a Christian, we are called to be the salt and light of this world. Handa na po ba tayo to be the salt and light of this world? Amen. Whenever we step out of this church, dapat po carry po natin yung liwanag po ng ating Panginoon so that we can have the Jesus glow. Sige po, tingnan niyo po ulit yung katabi niyo. Nandyan po ba yung Jesus glow? Nag-glow po ba siya? Amen. Naman tayo po, kagaya po ng sinabi po ni Pastor, we influence other, hindi po tayo ma-influence. Amen. Handa na po ba tayo? Amen. Kaya yung mga announcements po, naka-flash po siya sa screen. And can we ask po sa ano po natin, sa projector po natin, we can flash the po yung discussion question po natin para makikita po natin yung mga discussion question po natin. And for our groupings po, kindly group po into maximum 3 to 4 po so that we can talagang meditate po, pagbulay-bulayin po natin yung message po na na-receive po natin. Amen? We can group yourself into 4 or 3 po as much as possible. And if you flash po sa screen, mamimili lang po kayo dun sa question. Huwag po lahat, baka matapos po tayo next Sunday. Mamimili lang po tayo. If-flash po sa screen yung mga discussion question at ma-apply po natin sa life po natin. Amen? At kung wala na pong ibang announcement, muli po tayong tumayo for our victory song. Amen. Sino muna bless? Wala nang na-bless. Hallelujah. Sino pong na-bless? Amen. Amen. Tayo na pong kumanta para sa ating victory song. We need to give to the Lord our best.
langit, minsan pa po, kami po ay dumudulog sa inyo ng mayroon pong pagpupuri, ng mayroon pong pagkapasalamat. Lord, marami pong salamat at na maayos po ang aming pong pananambahan sa umaga po ito. Naway kayo po ang siya nabigyan po namin ng kalukuran, naway naging katanggap-tanggap sa inyo, Panginoon, yung lahat ng mga inihandog po namin sa inyo. Mga salamat, mga paglilingkod at aming mga handog. Lord, marami din pong salamat sa lahat ng mga taong ginamit nyo upang maging matagumpay po ang gawain po nito sa worship team, mga nagturo sa bata at maging sa mensahe ng Panginoon. Marami pong salamat sa lahat ng mga mabubuting bagay. Lord, pagpalain niyo po itong mensahe ito na aming napakinggan. Tandalangin po namin ito hindi naman magsilbing hamon sa amin, Panginoon. Kung ito po nawa ay patuloy na ma-i-apply po na amin sa aming po mga buhay. Lord, sa umaga po ito, pwede po natin itaas ang inyong mga kamay. So umaga po ito, tanggapin niyo po ang masaganang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo sa lahat ng aspeto po ng inyong buhay, sa inyong mga kanya-kanyang mga pamilya. So umaga rin po ito, tanggapin niyo po ang hindi nagmamaliw na pag-ibig ng ating Diyos Ama sa langit. At sa umaga din po ito, tanggapin niyo po ang kapangyarihan, ang lakasan, pangunguna at direksyon na nanggagaling po sa banal na Espiritu. Ito po ang samang panalangin sa makapangyarihang pangalan po ng ating Panginoong Jesus. Amen. para maayos siya. Ngayon, uwi siya doon, alis ang sama pa. So, being ako, na kahit sabihin ko na mga sabi ko kailangan ko ikaw mag-akay. Ngayon ay ginagawa ko nila. Ikaw na lang magsalita. Ako na lang sa mamaya. Kaya Nagkuha ka pa sa pray. Madaling ma-illuminate yung life ko. Yung madaling ma-reflect yung life ko. Madaling ma-alam natin